rin tayo sa ating mga kasalanan at nubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Upay kapayapan sa mga pinalulugaya, pinupuri ka at dinarangal, sinasamba ka namin, ipinabuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon, Diyos ay ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri tayo sa ikaw nag-aalis ng kasalanan ng daigdig, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ikaw na nanunulog sa kanan ng Ama, tanggapin mo ang aming kahilingan. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritong Banal. Sa kadakilan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makabayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes para sa aming kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Sheba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katalungan. Dumating na siya sa Jerusalem, na may kasamang maraming abay at may mga dalang katakot-takot na kayamanan.
mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng iyang tanong, at wala isa mang hindi nito naisaliwan. Umaga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa niya. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng naririnig ko tungkol sa iyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan ko wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa inuulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahalad dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 tulinadang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabango niyon na binigay ng reyna ng Seba kay Hari Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali ka pa. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinabi nila'y pawang-wangpak. Ang utos ng Diyos ang nasa puso, sa utos nito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliliganan. Ililigtas sila sa kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa puon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at
Unawain ang aking sasabihin. Di ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparating sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may patinig ay makinig. Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Kayo man ba'y wala rin pangunawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi makakapagparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi na pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay itinudumi. Sa pagsasabi nito ay para ng ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsuyo po na po natin. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal ko kapatid. Magandang hapon. Siyempre, bati mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanyang malakas, Happy Fiesta! Alapakan natin purihin ang Panginoon. Ngayon nga po ang ating kapistahan, ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes. No? At ano ba ang mensahe sa atin ng Birhen ng Lourdes? Mensahe sa atin ng Lourdes ay ang kalinisan ng puso at ng katawan. No? Kaya po, ngayon sa kapistahan ng Lourdes ay itinuturing din po ng World Day for the Sick. Pakiulit nga. World Day for the Sick. Ito po ay araw para sa mga may sakit. Ito pong imahe dito, ito po ay exact replica noong imahe na nandoon sa original grotto sa France. Kaya mamaya po, pagkatapos ng communion, magkakaroon po tayo ng healing ceremony. Ipapatong po iyan sa inyong ulo. No? At ito ay hindi tungkol sa himala, ito ay tungkol sa pagpapala ng Diyos na nagnanais na maramdaman natin ang kanyang pag-ibig. Amen? Amen. Pero ang pag-ibig na iyon ay matatanggap lamang kung ang ating puso ay malinis. Kung tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan at gumagawa ng mabuti. Kaya po ang sabi ni Mama Mary kay Bernadette, si Bernadette yung batang pinagpakitaan ni Mama Mary, no? Si Bernadette Soubirous. Pakiulit nga. Bernadette Soubirous. Siya ay isang maliit na bata, hindi nag-aral, pero siya ay nangangalaga ng mga tupa. Isang araw, si Bernadette ay nag-alaga ng mga tupa sa tabi ng bundok. At doon sa may tabi ng ilog, kung saan masukal, may isang babaeng tumawag sa kanya. No? At sinabi sa kanya, Bernadette, ako ang Immaculada Concepcion. At sabi niya, Una po natin. sa inyong ulo. No? At ito ay hindi tungkol sa himala, ito ay tungkol sa pagpapala ng Diyos na nagnanais na maramdaman natin ang kanyang pag-ibig. Amen? Amen. Pero ang pag-ibig na iyon ay matatanggap lamang
kung ang ating puso ay malinis. Kung tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan at gumagawa ng mabuti. Kaya po ang sabi ni Mama Mary kay Bernadette, si Bernadette yung batang pinagpakitaan ni Mama Mary. No, si Bernadette Suberu. Pakiulit nga. Bernadette Suberu. Siya ay isang maliit na bata, hindi nag-aral, pero siya ay nangangalaga ng mga tupa. Isang araw, si Bernadette ay nag-alaga ng mga tupa sa tabi ng bundok. At doon sa may tabi ng ilog, kung saan masukal, ay isang babaeng tumawag sa kanya. No? At sinabi sa kanya, Bernadette, ako ang Immaculada Concepcion. Ang sabi niya, Bernadette, sabihin mo sa mga tao, magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Dahil noong panahon na yun, malayo na ang puso ng mga tao sa Diyos. Nakakalimutan nilang mayroong Diyos. Nakakalimutan nila na magsimba. Nakakalimutan nila na may mas higit sa kanilang sarili. Yun ay ang Diyos. Kaya sinabi ni Mama Mary sa Lourdes, magsisi sa kasalanan. Magdasal at magsisi sa kasalanan. Pakiulit nga. Magdasal at magsisi sa kasalanan. Iyan ang paraan upang ang puso natin ay maging malinis. Kapag tayo ay nagbabagong buhay, inilinis natin, nagsisisi sa ating mga kasalanan at nagbabagong buhay. Bakit? Sinabi ni Jesus na napakahalaga ng puso. Sinabi niya, ang nagpaparumi sa mata ng Diyos ay hindi yung pumapasok sa tao. Buhay po natin ay magiging masagana. Amen? Kaya po mga minamahal ko kapatid, ang nais ng Diyos ay kagalingan ng ating puso at ng ating katawan. Ngunit ang tunay na kagalingan ay natatagpuan natin kapag meron tayong Diyos sa ating buhay. Kaya po sa misang ito, sa ating misa pasasalamat, sa ating misa, sa ating Fiesta Mass, tayo ay magbalik loob sa Diyos. Sa ating pag-ikot kanina, ito po ay hudyat na tayo ay magbalik loob sa Diyos. Na kapag may misa dito, magsimba. Sunday Mass, malapit na, pwede kayong tumawid dito sa Riles. Dito sa runway, punta kayo dun sa sa San Agustin. No? Doon, anong oras ang misa? 5 o'clock, no? Pwede kayong magsimba, magbalik loob sa Diyos. Ito po ang mensahe ng ating mahal na ina ng Lourdes. Sa mga minamahal ko kapatid, sa pagpapatuloy po natin ating misa, pagdasal po natin ang tunay na kagalingan ng ating katawan na nagmumula sa ating mga puso. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Magsibay po. Diyos ang hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, tumatawag kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga religyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang
kilos ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tahimik na ating puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ating kaya aming samudalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na pong lahat. Magsitayo na po na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ang paghahari sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, hindi bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo, ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin. sa Diyos sa inyong puso at diwa. Ilasan namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, kuning ang marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesu Cristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo.
Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Dilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong mananabos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, pustos ng walati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Manatili pong nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Ang babat walang hanggang dipan ng aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, di ng pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at umayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa ni Milo Hubert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlag. Aming pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin. Sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagingkapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Kaysa ng mga apostol ni San Andres, na aming patron at pinakasig, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-god sa iyo, ay pagdiwang nawa na rin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
Sama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Likas sa kasalanan, tirayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya at wala aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakarisa. Ay sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos. Nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, nagtalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Sa mga makakaroon po, magsiluhod po, at sa mga hindi naman po ay manatiling nakatayo, ilagay ang kanang kamay sa kanyang. Makabalay na alam ng Jesus ang order ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Para tayo na kaniyahan sa kanyang piling.
Sa mga tatanggap po ng komunyon, magyari pong pumila na. Balik ang aking iwan ay sa'yo. Huwag naman ang hayaan masipayo. Ikaw ang gustong hininga ng buhay. Kung lumoy kapayapaan Panginoon ko, hanap ka ng puso, di mo isang awit ako'y akayin sa daan, madumi, huwag naman kain tulutan, magingani. Sa pananalian at magdalian, ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap ka ng puso, tinig mo isang awit Iswasabi kalooban, iwasan, kapahin ang puso na kalungkutan. Yakapin ang buong higpit, yung anak ng mayapati ng bayan mong Panginoon ko, hanap ka ng puso, tinig mo isang awit Panginoon ko, hanap ka ng puso, tinig mo isang awit Magsitayo na po lahat. Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sama-sama natin dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O malwalhati Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagigaya sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong kamamagitan, kung ang puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malungkot ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pagkakalinlangan. Ama namin makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong pangalakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan
ni Apostol San Andres na nag-aaral at nakasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Ipanalangin mo kami. Dalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong pagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay gaganapin po natin ang rito ng pagpapagaling. Mga kapatid, tayo nagtitipon upang ilapit sa Diyos ang ating mga sarili, ang ating mga karamdaman, mga pasanin, at mga pag-asa sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang pagkapato ng kanyang imahe sa ating ulo ay tanda ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos at pagtitiwala sa pagkalingang ina. Manalangin tayo. O Diyos na mapagmahal, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Pagalingin mo po ang aming mga katawan, palakasin mo po ang aming kalooban, at linisin ang aming puso. Ipahalala mo sa amin sa gitna ng sakit at pagsubok, naroon ka. Pag nagmamahal, nagbubuhat, at nabibigay ng pag-asa. Amen. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama. Pagalingin nawa ni Kristo na ating Panginoon, at palakasin nawa kayo ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pila po tayo ng isa sa gitna at kakanta po ang choir ng Mayan.
Lord.
ayaw nyo? Sa kayong lahat, manalangin tayo. O mahal na Birhen ng Lourdes, turuan mo kami magtiwala sa iyo, sa Diyos sa lahat ng sandali, sa kagalingan at sa karamdaman, sa ligaya at sa pagsubok. Iakay mo kami palapit sa iyong anak, si Jesus, na siyang tunay naming pag-asa at kagalingan. Amen. Ayun po ay babasbasan po natin yung tubig. Tubig po pakilagay po sa harapan. Manalangin tayo. Diyos na Ama naming mapagmahal, Ikaw ang bukal ng buhay at kagalingan. Sa iyong dakilang awa, ipinahayag mo ang iyong malasakit sa mga may sakit sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Paspasan mo po itong tubig na ito, abay maging tanda ito na iyong presensya. Paalala ng aming binyag at kasangkapan na iyong kagalingan at kapayapaan. Sa tuwing ito iwiwisik, iinumin at ipapahid ng mga may sakit at nagdurusa, o ipaghinhawahin mo ang kanilang katawan, palakasin ang kanilang loob, at punuin ang kanilang puso at ng pag-asa. Ipagkaloob mo po sa Diyos. Ipagkaloob mo po, O Diyos, na kung hindi man ang kalingang aming hinihiling, ay bigyan mo kami ng lakas na tanggapin ang iyong kalooban at ang pananampalatayang magtitiwala sa iyo sa lahat ng sandali sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpag sa walang hanggan. Amen. Muli po, Happy Fiesta po sa atin lahat. Happy Fiesta! Ang ginawa po natin ay rito ng pagpapagaling mula sa panalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes. Kaya po patuloy po tayo magdibusyon sa mahal na Ina ng Lourdes sa pamamagitan ng panalangin at pagbabagong buhay. Amen? Amen! Hari po kayong mamaya kumuha po ng banal na tubig. Pwede niyo po itong inumin, ipaspas sa inyong bahay, o ipahid sa inyong mga katawan. No? Kung wala po kayong mga lalagyanan, meron pong ibebenta po, no? Binibenta para po sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. Ano ba ako mas pasalamatan po natin siyempre ang city government ng Taguig, no? Sa pangunan ni Mayor kanina. Dinisita pa talaga kayo. Palapakan natin si Mayor. No? At siyempre ang mga nagagandahang konserada. No? Si Councilor Giges, Councilor Maris. No? Palapakan po natin sila. Salamat po sa inyo. No? At si Danny, Councilor Danny, no? Maraming salamat po. Palapakan po natin ang ating mga konserada. So,
Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos sa ating misa, umayo kayo tagayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.